Sa lahat, bilang panganay na anak, si Pinky, nung maliit na bata, mga 5 years old, ganyan, hindi siya mahilig lumabas ng bahay. Pagkatas kumain ng umaga, maliligo na. Pagkabihis niya, ayan lang, kukunin lang niya yung paboritong manika. Nandyan lang yan sa tapat ng pintuan ng bahay namin. Hindi talaga yan lumalabas. Lagi siyang nakasuot ng sapatos. Basta kasi nakikita niyo yung mga batang naglalaro sa labas, naka-step in yung mga iba, marungis na. Ayaw niya ng ganun eh. Bata pa, nakita kong parang banidosa yan. Malambing siya, maunawain, mapagmahal. Higit sa lahat, matulungin. Kahimik siya at palaging iniisip yung pamilya namin. Ganyan siya. Nakita ko nabuo sa kanyang isipan na responsable na siya kahit maliit, grade 1 pa lang, grade 2. Hindi naman masyadong marunong pero ano yan, mula nag-aral ng elementary, kasali siya lagi sa top 10 sa school. Lagi ang kasali sa sa choir. Magaling siyang kumanta, magaling din siya sumayaw. So bilang nanay, natutuwa ako sa mga ganon. Sa tingin ko mabait naman. Kasi hindi naman kami magkakasundo siguro kung hindi siya mabait. Mabait naman siya sa amin eh. Napapagsamahan naman niya kami, napapagsamahan ko naman siya. Mabait ng babae. Okay. Talino rin. Magkakatiwalaan din. Okay. Ganun. Okay naman sa akin. Wala nang masasabi kay ate kasi sobrang bait talaga niya. Matulungin talaga. Nakikita ko naman, kahit bata pa ako, nakikita ko talaga na talagang tumutulong siya sa kila mama at papa para siyempre kahit makatulong na makaraos sa pang-araw-araw. Mahilig kasi siyang sumayaw, nagpapatawa. Tapos mabait, matulungin. Mahilig siya sa text, tsaka sa Jolene. Kasi para siyang lalaki dati. Ganun siya lang ganun, tapos nag-Jolene. Sinasabihin lang niya po niya ako na, ngari, manahimik ka lang sa isang tabi. Yung huwag kang makulit, huwag kang madaldal. Ganun lang po. Masayang masaya po. Excited po. Excited po kasi magkakapamangkin na ako. Masipag siya. Talagang kasi ano pa lang ako noon, elementary. Nagtatrabaho na yan. Hindi ko makakalimutan dyan yung unang work niya na nare-recall ko. Pag tuwing gabi yan, naabangan namin yan. Kasi lagi may uwi yan sa amin. Tapos yun, syempre, doon pa siya nag-work. Tuwang-tuwa kami. Masipag talaga siya. Tapos, katulad ngayon, nung nag-aaral ako, binibigyan niya ako ng pang-tour. Kahit nasa ibang bansa siya. Siya yung nagsusustento, kung natutulungan niya yung mama ko. Kaya, ayun, malaking pasalamat rin ako sa kanya dahil isa siya sa mga naging part, kaya nakagraduate ako ng college. Ayun, tsaka napaka-thankful ako sa kanya kasi parang hindi siya selfish sa aming magkakapatid. Ayun nga, bali ako yung unang gumraduate sa family sa college. Parang sa kanya, nararamdaman ko na hindi yun inggit, kundi proud siya. Si Alex nung bata sakitin. Sabi nga nila kasosyo na kami sa Infant Jesus eh. At laging na-hospital yan, gano'n. Makulit yan, habang lumalaki, makulit. Makulit siya, malikot na talagang ng mga bata, gano'n. Pero nung na siya, lumaki na siya, bumait naman. Mabait naman bata yan, okay naman. Wala naman, mag-ambisyo. Yun lang, konti, minsan, iinom. Pagka may okasyon lang, gano'n. Hindi naman barkada yan. Hindi naman, minsan, diba, mayayaya, ng konti. Hindi naman araw-araw. Yan, babaero. Yan, babaero. Chick boy. Hindi, chika babes. Kasalubong po sa akin ni Kuya lagi barbecue. Pag umaalis po kami, lagi niya po akong binibili ng mga damit po. Yun lang po. Turingan namin barkada. Nung lumaki na ako, yung utol, sol, tawagan namin. Nung bata ako, kasi makulit din ako noon, makulit din siya. So, hindi nagkakaintindihan.
part lang ng paglaki niya. Siyempre, natural lang na pagtanggol ka niya. Siyempre, kapatid niya. Di ba? Yun. Pero, basta gulero, hindi. Wala akong masasabi kay Alex. Isa siyang responsable, mabait, at higit sa lahat, nagkakaunawaan sila. Si Alex, kilala ko na yung ugali eh. Kilala na rin kasi yung ugali namin dito. So, ang sinasabi ko lang, nasanay ka na ba, Alex? Yung ibig sabihin dito, kung magulo, baliwala lang sa kanya. Parang anak ko na nga siya. Parang kuya na lang ni Pinky. Pag ituring ko, ganun lang.